Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic sa real estate, partikular sa mga condominium buildings. Isa rin daw sa nakaapekto dito ang pag-pull out ng mga POGO sa bansa. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Mukhang progresibo ang pagdami ng bilang ng mga gusali sa Metro Manila. Pero may problema na palang kinakaharap. May oversupply sa tinatawag na mid-market condominium units dito. Ito yung units na nagkakahalaga ng 3 hanggang 20 million pesos. Sa inilabas na ulat ng Lichu Property Consultants, 34 months ang aabutin para maibenta ang current supply ng mid-market condominium units sa Metro Manila. Kumpara yan sa tipikal na 12 months maximum para mapuno lahat ng mid-class unit. Dahil lahat ng projects na na-delay ng COVID natapos more or less between 2023 to 2025. Isang dahilan din daw ang pagbabawal ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO noong nakaraang taon. Maraming POGO nag-surrender ng office space at residential space. Yung single biggest consumer of residential mid-end condominium housing is the POGO sector outside of the local Philippine market. Dahil dito, marami ng mga condominium owners ang nag-iba ng kanilang mga terms and conditions para lang maibenta ang mga units. Ngayon, they don't even ask for down payment. Ang gagawin nila is bibenta kanila ng RFO, Ready for Occupancy, Rent to Own, or what they call RTO, Rent to Own. Hindi pa man daw gaanong kalaki ang ibinaba sa presyo ng mga condominium units na ito. Payo na ni David para sa mga mamimili. We have not seen these terms in 30 years, 35 years. And I think we should go and take advantage of that. The time to invest is somewhere around now. It could be today, it could be next week, it could be next month, it could be next quarter, but real estate is a long-term play. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.